So, nung time na yan ay mayroong mga parisiyo na mga nagmamataas. Kaya sinabi niya, mapapalad ang mapagkumbabang loob. So, kailangan natin magpakumbaba. Dahil inutos din yan sa Matthew chapter 23 ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi po rito sa Matthew chapter 23, verse 12, at sino mang nagmamataas ay mabababa, at sino mang nagpapakababa ay may tataas. Sino yung nagsasalita dito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. So dapat bang paniwalaan ito? Dapat bang sundin ito? Yes po, dahil ang nagsabi nito yung may-ari ng ating buhay. Yung nagmamay-ari ng mundo. Makatarungan ba na sundin natin yung bagay na ito na dapat tayo magpakumbaba? Hindi lang basta sabi ito. Diyos ang nagsabi ko nito. Sino man nagmamataas ay mabababa at ang sino man nagpapakababa ay matataas. So kahit si Apostol Pablo sinabi rin yan sa Philippians chapter 4 verse 12. Ang sabi ng Philippians chapter 4, nawala yung Philippians 4 verse 12. Ang sabi niya, marunong ako magpakababa. Sabi ni Apostol Pablo, isipin natin, tanungin natin yung sarili natin, marunong ba tayo magpakumbaba? Ano po, nagpapakumbaba ba tayo? Sa lahat ng mga taong nakakasalamuha po natin. O baka, masaging ka lang punti dyan sa kalsada, ikaw pa yung matapang kahit ikaw na yung mali. Kung ano-ano ng reklamo yung sasabihin ko. Ang sabi po rito, magpakumbaba. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung pwede natin kukunan ng tinatawag na aral, itong sinabi ni Apostol Pablo na ito, nasabi niya sa 12, marunong ako magpakababa. Marunong din naman akong magpakasagana sa bawat bagay at lahat ng mga bagay na natutunan ko ang lihim na maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan, maging sa kasalatan. So sinabi na Apostol Pablo ito na kung pwede natin pagkukunan ng aral ng bawat isa po sa atin sa umaga po ito. Yung sinabi ng Apostol Pablo na mapapalad ang mapagkumbabang loob. So dapat ba natin gawin yun? Yes po, dahil utos mismo ng ating Panginoon Kristo dito sa Matthew chapter 23, verse 12, na dapat, na sana, sa buhay, sa praktika ng bawat isa po sa atin. Ito pa yung mga kasunod na sinabi niya sa Matthew chapter 5. Verse 4. Sabi dito, mapalad ang nangangapis sapagkat sila'y aalibin. Parang kadugtong ito doon sa tinatawag na paksa ni Brother Nahum kanina. Ang sabi sa 5, mapapalad ang mga amo sapagkat mamanahin nila ang lupa. So, anong mas mababaw ng Tagalog ng maamo? Sabi niya, mapapalad ang maamo. Ang mas mababaw ng maamo is parang mabait. Ano po? Mapapalad yung mababait. So bilang alagad ng Diyos, dapat isang buhay natin ito maging mabuti tayo sa lahat ng mga taong nakakasalungan natin. Mapalad ang nangagugutom at nanguuhaw sa kapwiran sapagkat sila ay bubusugin. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahabagan. So, itong mahabagin na ito, nagbigay ako ng example dito kung sino yung tunay na mahabagin. Yung sa Luke chapter 10, verse 25, ganito po yung sinabi, yung Good Samaritan.
Basahin ko lang po saglit. Narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya tinukso ang ating Panginoon Jesucristo. Yung tagapagtanggol ng kautusan, tinukso ang ating Panginoon Jesucristo. Na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? Sinabi sa kanya, sumagot ang ating Panginoon Jesucristo, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo? Dahil tagapagtanggol ng kautusan ito tumutuso sa ating Panginoon Jesucristo eh. Sabi niya, ano yung nabasa mo? Sabi ng ating Panginoon Jesucristo. At pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, matuwid ang sagot mo. Dahil tagapagtanggol ng salita, yung lumabay sa ating Panginoon Jesucristo, alam niya yung kautusan na iibigin ng Diyos, iibigin ng buong lakas, pati yung kapwa, iibigin din. Sabi sa 9, datapwat siya na ibig mag-aring ganap sa kanyang sarili, ay nagsabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa? Muling sumagot ang ating Panginoon Jesucristo, sabi, isang tao ay bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem. At siya ay nahulog sa kamay ng mga tulisan, nasa kanila ay sumamsam, at sa kanila ay humampas, at nagsialis, na siya ay iniwang halos patay na. So yung isang tao na bumaba mula sa Jericho, sa ano natin ngayon, sa language natin ngayon, hinold up to. Pagkatapos niyang hinold up, binugbog siya, at inalis lahat ng kanyang mga ari-ari, cellphone or mga pera. Cellphone na. Wala ka cellphone noon. Meron na po. Dahil si Pedro po, dinayan. Huh? Joke lang. Joke lang po. Balik po tayo. Sa, yun na, sa 31 na tayo. So, iniwan na yung nagmula sa Jericho. Ano po? Na parang patay na. Parang patay na siya. Ang sabi dito sa 31, at nagkataon namang bumaba sa daan, yaong isang saserdote. At na makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. So iniwasan yung mula sa Jericho na tao na halos patay na iniwasan yung isang dumaan. Ang sabi sa 33, tatapwat 32. At yan din, sa parang isang libita naman, ay dumaan sa dakong iyon. At nang makita siya ay sa kabilang tabi. So, meaning to say, iniwasan din. Ang sabi sa 33, datapwat isang Samaritano na sa kaniyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya. At nang siya ay makita, ay nagdalang habag. So, ito yung nasa verse 7. Naging mahabagin siya. At lumapit sa kaniya at tinalian ang kanyang mga sugat at binuhusan ng langis at alak. At siya ay isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya ay inalagaan. At nang kinabukasan ay dumukot siya ng 2 denaryo. So sa madaling sabi, tinulungan. Alagaan mo siya at sa anumang magugul mong higit ay pagbabayaran ko, pagbalik mo. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo doon sa tagapagtanggol ng salita, sino sa tatlong ito, sa akala mo, ang nagpakilalang kapwa-tao? Ang sabi sa 37, sinabi niya, ang nagkaawang gawa sa kaniya. Sinabi niya, ang nagkaawang gawa sa kaniya. At sinabi ni Jesus, pumayo ka, gayon din ang gawin mo. Ano po? Sabi ng ating Panginoon sa Kristo, yun yung gawin natin. Saan sabi niya? Pumayo ka, gayon din yung gawin mo. Ano yung ginawa niya? Nakabag siya. Doon sa chapter 7. Naging mahabagin siya. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa Kristo, kung nakabag yung Samaritano na yon, humayo kayo. Humayo ka, ganun din ang iyong gagawin.
Ganon din yung ating gagawin.